Hallelujah. At dito po sa notebook, bago ang mensahe, handa ba kayong hanggang alas 3? Dahil sa Green Hills, wala kaming oras doon. Amen? At itong February 11, 2012, taon na po ba kayo nung year na yon, 2012? At ito po ang nakasulat. 6:20 p.m. Korean time to Incheon Airport. October 12, traveling by bus. Don't trust men. Ito po ang mensahe sa akin. Do what I told you to do. Be faithful to my command. Philippines is right. Philippines is right. Philippines is right. Harvest it. Hello. So, habang binubulay ko ito noon, must. Pag sinabing must, dapat gawin at hindi pwedeng hindi gawin. Develop an atmosphere of faith. So, nag-aawitan pa lang tayo, ang inaawit na ay faith. Develop an atmosphere of faith, trust, and belief. You will attract miracles. Hindi ninyo narinig, kaya maraming hindi nakakaranas ng himala dahil hindi nila pinalalagot, pinauunlad ang paligid ng bahay nila sa pananalig, pagtitiwala at pananampalataya. Basta maniwala ka isang araw, may sasakyan ka na. Amen? So, ang gagawa nun ay ang Diyos, pero ang magsasabi ay ikaw. Amen? Hallelujah. So, develop an atmosphere of faith, trust, and belief. Sabihin mo, hindi ka pangkaraniwang tao, ikay linikha ng Diyos para sa himala ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. So, God wants us to live, number one, pamilya tayo, number one, the abundant life. Kailangan masagana ang buhay mo dahil masagana ang Panginoong Jesus. Amen? Number two, to walk in prosperity. Amen? Kaya magtatayo tayo ng mga gusali. Amen? Number three, to live in His absolute best at all times. Ano po ba yung absolute? Walang kapantay po yung sukdulan. Sa pinakamahusay na katayuan sa buhay sa lahat ng oras. No one who truly trusts God ever loses. No one. Walang natalo na totoong nagtitiwala sa Diyos. Panalo tayo. Kay Pastor Kenneth, amen? At nandiyan pa naman ang tatlo. Sister Cathy, Lois, at Johan. Increase your wisdom and you will increase your wealth. Hindi narinig dahil iilan ang gustong yumaman. So, increase your wisdom and you will increase your wealth. Hallelujah. Kaya nais kong makita mong mabutit makinig ka dito sa tatlong pangungusap na ito. Develop and maintain the joy of a child. The joy of a child. Kailangan lagi kang parang bata. Tingnan mo ako. Matanda ang katawan pero hindi ang puso't isipan. Nangangarap pa rin ng mga imposible. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Kailangan tuloy-tuloy ka sa pangarap ng imposible. So, joy of a child, courage of a giant. Galak ng isang munting bata, ngunit lakas ng loob na katulad ng higante. So, ang pangalawa, I will use my days for loving and giving. Hindi ninyo narinig? Ang sikreto ng matibay na buhay, loving and giving. Salamat at iilan ang nakarinig. I will use my days. Sabihin mo, I will use my days for loving and giving. Yan po ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Tayo mo po ay umiibig at todo bigay. Amen. At ang pangatlo, focus on planting, not on harvesting. No harvest without planting. Kaya tanim ka lang ng tanim. Kaya babakuran natin ang prayer mountain para wala nang kukuha ng ating pananim at ibebenta rin sa atin yung bulaklak. So nakatanim sa ating prayer mountain, kukunin, ibebenta doon sa mga pababa na.
So tayo na magdadala ng bulaklak. Amen. Hindi narinig. At ang sabi po, dahil pamilya nga tayo, revival begins by saying, sumunod kayo, at nang ma-revive ka, "O God, give me thyself. For nothing less than thee will do." O Diyos, ibigay mo ang iyong sarili sa akin, sapagkat walang bagay na makagagawa malibang ikaw. Amen and amen. Kaya ako'y sulat ng sulat eh. Ang daming ballpen kong nauubos ang tinta. Ilang taon na yung ballpen mo? Kung hindi yan nauubos, hindi ka pala sulat. Kaya dahil sa kasusulat ko, tandaan mo po ito, na-define ko ang Gregorio Serrano Durante. Gregorio, great revival exploding globally, overcoming resistance inside out. Hello. Dahil ang meaning po ng Gregorio ay fierce, mapusok. Kaya ako'y aktivista, laging sa labanan. At kahit sa mission field, lagi akong nasa unahan. Great revival exploding globally, overcoming resistance inside out. Serrano, double R. Supernaturally enlarging, reviving rich, all nations occupied. Dapat kayo'y makapag-abroad sa iba't ibang bansa. Pero gusto nyo lalayang mangyata ay sa Calabarzon. Huwag po, kailangan may puso ka sa ibang bansa dahil kaming mag-aama ay dinadala ng Diyos sa iba't ibang bansa at kayo rin ay dadalhin ng Diyos sa iba't ibang bansa. Then Durante, doing unreservedly, rewarding activities never to end. Kaya ako po hindi pwedeng i-lockdown. Si Satanas ang inilalockdown ko para hindi siya makakilos at makagawa. Hindi po ako payag na sum-sum lang. Ang gusto ko lang na sum ay malagkit. Mas maganda po ang physical. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ang physical dahil nakikita mo kung malungkot yung iyong katabi o masaya. At pag malungkot, pasayahin mo. Amen? At pag nadama mong walang pera, bumunot ka sa wallet at bigyan mo ng pera. Amen? Ayan po ang sinimulan ng inyong pastor. Amen? Laging tandaan mo po sa fivefold ministries, ang apostol po ay behind the scene. Ang propeta po, bihirang-bihirang makita pag meron lang iniutos ang Diyos. Kaya nga, sabi ko, I cannot move on na ipangaral ko ang pangalan mo, Panginoong Jesus, dahil ang anak ko ay pinaglaban ko, pero kinuha mo pa rin. At ang sabi niya, kanina lang umaga yon, kaya lalo akong tumapang. Si John the Baptist ay MC lang. MC lang siya, ay pinakilala niya ang Panginoon, napugutan pa ng ulo. Masaya ba si John the Baptist? Yes. Dahil nagawa niya yung pagkatawag niya. Si Moses, 40 years siyang itinago sa disyerto and 40 years siyang naglakbay, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Malungkot ba si Moses? Hindi. Hanggang gilid lang siya eh. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti. Sabi ko, Panginoon, hindi na bali kung ano ang mangyari sa katawan ko o sa aking buhay. Kung mabala ang aking pagpapala, hindi na mahalaga yung basta ikay kasama ko. Amen. Dahil laging tandaan mo, ang Panginoong Jesucristo dumaan sa lahat ng tiisin, pero hindi siya nabigo. Kaya pag dumaraan ka sa tiisin, hindi ka rin matatalo. Bakit? Si Jesus na dumaan sa tiisin ay kasama mo 24 oras. Amen. Hallelujah. So, great revival exploding globally, overcoming resistance inside out, supernaturally enlarging, reviving, rich all nations occupied, doing unreservedly, yun pong unreservedly, wala ka pong pakialam sa iyong pakiramdam. Doing unreservedly rewarding activities never to end. Basta sunod lang sa Diyos.
So pambihirang revival ay sasabog sa buong daigdig. At ang lahat ng hadlang ay mawawasak. At saan ang hadlang? Sa kalooban. Imposible yata yan. Posible ang lahat pag ikaw ay nagsimulang maniwala. And nais kong makita mong mabuti ngayong umagang ito na ang Diyos po ay napakabuti. At ang sabi ko nga, Panginoon, ano po ang mensahe ngayong umaga? You must resist Satan more violently in the name of Jesus Christ. Ayaw nyo yata. Laging tandaan mo, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Pumikit ka sandali. Banal na Espiritu, ipakita mo nga sa kanila kung sino sila. Marami po ang nakakulong sa maliit na pag-iisip. Basagin mo nga ito at palipatin mo siya sa isipan ng Ama at ng Anak. At bigyan mo sila ng puso na magiging matibay at matatag, na laging nakikita kung ano ang ipinakita sa kanila ng Ama at ng Anak. Patibayin mo dahil kami ay biyaya mo sa ibabaw ng lupang ito. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya mabuhay tayo na nagtitiwala at laging iniibig natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo 24 oras. Kaya't salamat sa inyong tibay sa pagkatayo. So kayo ang mananatili ngayon nakatayo hanggang makatapos ako at ako naman ang uupo. Tingnan natin kung, kung kayo ay tatagal na nakatayo at ako'y nangangaral na nakaupo. Huwag po, umupo kayo at ako ang nakatayo. Salamat sa mga manunugtog, mga awit. At itong nakikita natin, ito'y matagal nang nakita ni Pastor Kenneth. Alam niyo po ba na si Elisha ay 24 years na walang activities? At siya namatay ay sa sakit. Pero hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, ang Diyos ay gumawa pa rin ng himala sa kanya. Kaya napakaganda na iyong intindihin, walang nasasayang na naglilingkod sa Diyos. Walang masasayang na paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya magsanay po tayo na kilanlin ang ating Panginoon. Amen? At titiyakin ko po sa inyo na lahat kayo ay uunlad. Ang grasya po, ang ibig sabihin, lagi kang nagtitiwala sa Diyos. When you are under grace, you keep on trusting God. So those under grace are trusters of God. So yung nasa grasya ay mga taong laging ang tiwala ay ang Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, napakabuti mo at walang katulad ang iyong kabutihan. Pag kami tumawag, ipakikita mo ang mga kababalaghang hindi namin naisip at hindi namin na rinig kahit kailan. Sapagkat laging bago ang iyong gagawin upang lagi kaming sa kasiglahan sa bawat bagong maisasagawa mo. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Huwag kang titingin sa pera, tumingin ka ay sa Diyos. Huwag kang titingin sa pag-unlad mo, tumingin ka ay matagal ka nang maunlad. Ang iyo lamang ang alamin ay tuklasin yung nailatag na ng Diyos na ating kaunlaran. Kaya ang titulo ng ating pag-aaral o ng mensahe, You are sealed with the Holy Spirit. You are sealed
with the Holy Spirit. At ang napakaganda po, dahil may tatak tayo, yun pong selyo ng banal na Espiritu is, tingnan po natin sa Ephesians 1:13. Kailangan pong hindi tayo mangmang. At nang malaman mo na ikaw ay kinatatakutan ng buong impyerno. Hanggat ikay naka-neutral, ay walang problema sa iyo si Satanas. Pero pag ikaw ay naka-primera at biglang nagsigunda, nagtersera, nagkwarta at nagkinta, pabilis ng pabilis. At habang bumibilis ka, nawawala ang lahat ng hadlang. Kaya nais kong iyong makitang mabuti. Ano ang Ephesians 1:13? At ang sabi po doon, whom you also trusted after that you believed, the word of truths, the gospel of your salvation, in whom also, after you believe. So ano ang requirement? Believe. After you believe, you were sealed. So nung born again ka, selyado ka na ng pagmamayari ng Diyos. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Kaya hindi ka pwedeng tatakan ng 666. Dahil selyado ka. Verse 14. Ano ang sabi ron? At ang sabi po doon, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So pansinin po natin, yun pong word na earnest ay paunang mana. So, ito po. Kapag ikaw ay nagmana, hindi ka maghihirap. Dahil may gagastusin ka. At ang napakaganda sa mga anak ng Diyos, ang minana niya ay ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang may alam ng lahat sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng wisdom, understanding, ano pa? So, wisdom, understanding, and then, yun pong, bukod doon sa knowledge, yung payo. The Holy Spirit will give you counsel and might. Pag ang banal na Espiritu ang iyong pinakinggan, magiging kang laging matibay at matatag kahit ano ang mangyari. Why? Because the counsel of the Holy Spirit will always be mightily performed, accomplished, and done. Basta sinabi ng banal na Espiritong pinaniwalaan mo. Kaya nga mula noon, itayo mo ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Maraming mga panahon na ito ay pilit na ginigiba at sinisira, pero walang makagigiba sa kalooban ng Diyos. Kaya nais kong iyong makitang mabuti, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Kung babasahin mo ang Hebrews 11, lahat po sila ay nakipaglaban, lahat po sila ay nagtagumpay, pero hindi nila nakamit ang pangako. Sapagkat ang pangako ay para sa iisang katawan at kailangan lahat ay maligtas bago matupad yung pangako. At ikaw at ako'y bahagi ng isang katawan na kailangang maganap sa kabuuan para maganap yung pangako. Amen? At yung pangakong yon ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ito'y magsisimula ay sa ulap. Ayaw nyo yata sa ulap. Kaya maiiwan ay sorry na lang, pero kailangan tayo'y nasa ulap. At sino ang magiging taga-ulap? Yung selyado. At sino ang selyado? Yung selyado ay madaling malungkot pag nakapagsinungaling. Walang kulay ang kasinungalingan, walang white lie, walang orange lie, walang kulay ang kasinungalingan. Basta kasinungalingan ay kasinungalingan. At makikita mo ang biruan kahit sa simbahan. Ilan taong ka na, T1? Ano yung T1? Ayaw, bakit hindi mo aminin kung ikaw ay 18 na, 81? Pinagmamalaki nga nung isa nating kapatiran. Tumawag siya, Bishop, ilang araw na hindi kita naririnig na nangangaral.
Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. At sabi ko, hindi naman. Dumaan lang ako sa kaunting labanan. Kamuntik lang naman akong mamatay. Hindi, ito pong pandemic ito. At ngayon, ilang taong ka na baka ko? 84. At ang sabi niya, hindi ako papayag na hindi ka makaabot ng 84. 2 ulit na po yung inoperahan sa puso. At sa tuwing operasyon, naruroon ako. At hanggang ngayon buhay at patawa-tawa lang. Sabihin mo, mahilig kang tumawa. At doon inis na inis ang diablo pag ikay tumatawa. Huwag kang malulungkot. Marami ang nakalulungkot, pero tumawa ka lang. Amen? Tumawa ka lang. In days of famine, you shall laugh. So, ang gawain natin, humalakhak sapagkat tayo panalo at si Satanas ay talunan. Ngayon, ating unawain. So, ibalik natin doon sa verse 14 dahil napakahalaga po nito. At pag naintindihan mo ito, wala ka ng talo. Intindihin mo mabuti itong Ephesians 1:14. So, the Holy Spirit is the earnest, which is the earnest of our inheritance, hindi akin lang. Kasama tayong lahat dito sa manang ito. Kaya kailangan lagi tayong nabubuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. So which is the earnest of our inheritance, the redemption of the purchased possession. So what is the inheritance? Ang pagtubos sa binayarang pag-aari ng Diyos. So ikaw at ako'y tinubos. Ikaw at ako'y binili. Ikaw at ako'y binayaran. Para saan? Unto the praise of His glory. Alam niyo ba yung praise of His glory? Para siya'y makagawa ng mga himala sa ating buhay. Amen? Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo, nakalatag ka na sa himala. Amen? Hallelujah. Kaya nais kong makita mong mabuti that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Kailangang matutunan mo po itong katotohanan ito at nang sa gayon, hindi ka malamya at hindi ka tamad dumalo sa pagtitipon. Kayo ba'y narito dahil birthday ko? O narito kayo dahil iniibig ninyo ang Panginoong Jesus? Amen? So, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay siya noon, hindi nagbabago si Jesucristo noon, ngayong araw na ito, at magpakailanman. Ano po kaya ang ibig sabihin ng hindi nagbabago sa Panginoong Jesucristo? Una, ay ang pag-ibig. At wala siyang layunin kundi gumawa ng himala sa iyo. Kaya yung matanggap namin, lalo na ni Cathy, ang kamatayan ni Pastor Kenneth, yun po'y isa ng himala. Tingnan mo ang iyong katabi, sapagkat ang Diyos po ang masusunod, hindi ang sino man sa atin. Kaya dito makikita po natin, ano po ang kaibahan niya. Tingnan po natin sa Revelation. Sa Revelation 4:8. Tingnan po natin mabilis. Revelation 4:8. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was, and is to come. So dito makikita po natin, Holy, 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 Lord God Almighty. Banal, banal, banal. Yun lamang po ang binabanggit nitong 4 na anghel na ito sa langit. Walang oras doon, pero yun po, Holy, 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 the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. Holy, holy, holy. So, ano po ang ibig sabihin? Almighty. Ibig sabihin, Elohim, the Creator. Kaya dito makikita po natin, you are holy, you are Lord God Almighty. Ano po ang ibig sabihin ng Almighty? Lahat ng problema mo, kaya niyang lutasin. Lahat ng kailangan mo, kaya niyang itustos. Pero kailangan ikaw ay magpakita na nananalig at nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi po ang pinag-aralan. Hindi po ang pera. Si Jesucristo po ang gagawa
para ikaw ay magkapera. Amen. Hallelujah. At wag natuto ka na gamitin ang pagpapala dahil ang tipan ng Diyos kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. So hindi ako magiging pagpapala kung hindi ako pagpapalain. At hindi ako makapagpapala kung hindi ako pinagpala. Kaya pagpapala muna bago ako makapagpala. Amen. Hallelujah. Ano ang layunin? Para mapapurihan ng Diyos. Kaya dito makikita natin, si Pastor Kenneth ay kapuri-puri. Hindi dahil sa siya'y anak ko, pero tinalo niya ako, tinularan niya ako, pero nakabili siya ng sariling bahay in 5 years' time. Ako 17 years na naghulog. Hello? At siya ay nagtiis, nagtiyaga na hindi maipaayos ang bahay at halos walang sala set. Pero siya tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. At alam mo, bago siya kunin ng Diyos, napaganda ang bahay. Amen? At marami pang iniwang mga pagpapala si Pastor Kenneth nung kunin siya ng Diyos dahil yon ang magsisilbing ala-ala, personal sa akin, na talagang tapat at napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Kaya nais kong iyong makitang mabuti, pakinabangan natin ang kabutihan ng Diyos araw at gabi. Kaya kailangan kilala mo ang Panginoong Hesus. Kilala mo ba ang Panginoong Hesus? At makikita po natin, kung tunay na kilala mo ang Panginoong Hesukristo, hindi ka dapat matatakot sa kanino man o anuman. Amen? So kailangan ikay malakas sa Panginoon. Sabihin mo, be strong in the Lord. Ulitin mo, I am strong in the Lord. At makikita po natin, para makita ng mga taong hindi kilala ang Panginoong Hesus, paano ba na lumapit ang napakamataas na pinuno ng Israel kay Jesus? Ano ang nagbigay sa kanya ng pagkatuto na si Jesus ay sinasamahan ng Diyos? Tanong, sinasamahan ka ba ng Diyos? Malakas tayong mag-amen, pero tingnan natin kung sinasamahan ka ng Diyos. At makikita po natin na si Jesucristo ay hindi basta Jesucristo. Sa John 3, verse 3, alam na po ninyo ito, review na lang ito. Sa John 3, verse 3, ano po ang sabi? Jesus answered, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At pansinin po natin, si Jesucristo ay nagsasalita sa Espiritu, si Nicodemos ay nagsasalita sa kanyang isipan. A person that lives in sin use their mind. But the people that is spiritual use their heart. So ang isa pong taong nasa kasalanan ang ginagamit ay utang, puro pangangatwiran, puro mga depensa. Pero laging tandaan mo, ang espiritual na tao, tahimik. At laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Eh, sino po ba si Nicodemos? At bakit ba siya nahikayat na lumapit sa Panginoon? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So kapag ikay lingkod ng Diyos, kailangan nakagagawa ka ng himala. Hindi ang lingkod, kundi ang Diyos ang gagawa ng himala. Amen? So, dito makikita po natin, we know that thou art a teacher come from God. Ano ang qualification ng isang pastor? Siya'y nakakagawa ng himala. Hindi siya, kundi ang Diyos. Kayo po ba'y magtutuloy kung hindi kayo nakakita ng himala sa buhay ni Pastor Kenneth? May nakita kayong himala. Amen? Lalo na ang kaharap kong lalaking ito si Brother Aris. Amen? Kakita siya ng himala, kaya siya ay tuloy-tuloy kahit na nahimatay siya sa
pagbabike. Pero siya po ay tuloy-tuloy. Bakit? Dahil ang mga anak ng Diyos, sinusubaybayan ng mga anghel. Amen. Hallelujah. Kaya hindi kinuha yung kanyang bike dahil akala siya natutulog lang. Amen. Pero talagang nawalan siya ng ulirat. Kaya nais kong makita mong mabuti, ikaw ay nasa pamilya ng biyaya ng Diyos at ang biyaya todo-todong dadaloy sa lahat ng umaasa lamang ay sa Diyos. Amen. Kaya kung titingnan mo, hindi tayo maraming bilang miyembro. Pero napakalaki at napakalawak ng ating ginagampanan na gampanin. Bakit? Dahil yun ang ibig ng Diyos. At ngayon, sa loob ng 1 taon, magdaragdag na siya ng mga tao at kaluluwa dahil makikita na ang himala sa inyong buhay. Amen. Hallelujah. Amen. So, kaya kailangang matuto ka na ikaw ay anak ng Diyos, na ang Diyos ay gagawa ng himala sa pamamagitan mo. At kapansin-pansin habang aking pinag-aaralan, sabihin mo yan, nag-aaral pala ang aming bishop. Hindi ninyo narinig. Habang aking pinag-aaralan, sa John 7, tingnan po natin, para makita ninyong mabuti kung paano mahihikayat ang iyong malalayong kamag-anak sa iyo. At ang sabi po sa John 7, verse 31, kapansin-pansin at napuna ko agad ito. And many of the people believe on Him. So ang pagdaragdag po ng kaluluwa, hindi sa husay naming mangangaral, kundi sa himalang mararanasan ng pinangaralan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Bakit ka narito? Nakaranas ka ng himala sa pangangaral at pagpapastor ni Pastor Kenneth. Amen? So, ano po ang sabi? And many of the people believe on Him and said, when Christ cometh, will He do more miracles than this which this man hath done? Hindi nila kilala ang Panginoon. Pero ang Panginoon ay walang gawain kundi maghimala. Kaya ang sabi, kung pagdating kaya ng Mesiyas, siya kaya gagawa lagi ng maraming himala. Tandaan mo ito, ang simbahay hindi nagsimula ay sa pangangaral, bagamat pangaral ang ginamit, yung pangangaral ang kasangkapan ng Diyos para gumawa ang Diyos ng mga himala. Kaya isang sermon lamang, 5,000 o 3,000 agad ang naligtas. Bakit? Dahil nakaranas silang lahat ng himala. Kaya ikaw ay nakaranas ng himala, kaya ipatutuo mo ang himala. At laging tandaan mo, ikaw at ako ay meron tayong kapuspusan ng himala dahil kaninang umaga lahat tayo nagising at yun ay himala. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya nga nais kong maunawaan mo, gamitin mo ang bawat paggising, maghimala ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen. At makikita nila na kahit na ano ang kakapusan mo, hindi ka naririgan ng kapos. Ang laging naririnig sa iyo, napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Kaya sa aking pangangaralan, laging pambungad ko'y napakabuti ng Diyos. Iwan man ako ng mga tao, basta hindi ako iiwan ng Diyos. Kahit wala ang bakuna, basta ako ay may Diyos. Amen. Ako'y magtutuloy-tuloy. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maintindihan at maunawaan, Diyos lamang, si Jesucristo lamang ang kailangan ng bawat tao dahil pangalan lamang ni Jesucristo ang ibinigay sa langit, sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, upang maligtas ang bawat tao. Kanino ka pa magpapakalakas? Kay Jesus. Makipag-ibigan ka kay Jesus at pag nakipag-ibigan ka kay Jesus, ikaw ay iangat ng Diyos. At kami ay dumalaw, umuwi kami ng Quezon. Asing ko pa pala bubuksan ang mga sementeryo. May dala na kaming mga bulaklak. At kausap ko ang isang policewoman. Baka naman pwedeng ipakiusap. Hindi po sir, baka matanggal ako sa trabaho. Sige. Tapos dumating yung isang may dala ring bulaklak para doon sa anak ng mayor. At kaibigan ko naman yung alkalde. Pero hindi na ako nagpilit. Hindi rin nga siya nakapagdala ng bulaklak eh. Kaya sige ka ako, iiwan ko na itong bulaklak. At dahil doon sa problemang yun, naging kaibigan ko yung caretaker, dahil yung kaibigan kong tatay niya, namatay na pala several months ago, nakilala ko yung anak. At ang sabi niya, hindi bali, Sir Greg, ako na ang bahala.
ako na ang maglalagay nitong bulaklak. Laging tandaan mo ang problema, bubuksan ang pintuan para may makaibigan ka. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen. Huwag mo nga akalaing ng problema ka at ikay nabigo. Hindi po. Nagbukas ang Diyos ng panibagong pintuan para meron kang makakaibigan na siya na ang gagawa. Hindi na akong gumawa, siya na ang gumawa. Amen. Nais kong maunawaan mo mabuti, ikay linikha sa himala. Ikay ginawa sa himala. Kiti-kiti lang tayo. Nagi tayong tao. May himala yun. Isipin mo, maipaliwanag ng science, pero kiti-kiti, X and Y, chromosomes and egg cell, naparami lang siguro ang X, kaya naging bakla o kung ano man. Pero merong pwedeng pagbabagong mangyari sa buhay ng tao sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Mahina ang amen ninyo sa Panginoong Hesus. Kailangan laging malakas ang boses mo pag narinig mo ang pangalang Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti dahil kay Jesus. Kaya ang simbahang ito ay nagpapatuloy dahil ang simbahang ito ang may-ari ay ang Panginoong Jesus. Ang Biyaya Christian Fellowship ay pang-aari ng Panginoon at lahat ng naririto ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng ikay masira dahil ikaw ay kabilang sa katawan ng Panginoon at hindi ka pwedeng hindi umangat sapagkat ikay gusali ng Panginoon. You are church building and you are God's temple and you are God's warriors. Hallelujah! Kaya huwag kang papayag na ikaw ay mahirap. Sabihin mo, hindi ako papayag na ako'y mahirap dahil ako'y linikha sa kasaganaan. Kaya ako'y may selyo ng banal na Espiritu. Kaya kukunin ko ang lahat ng nakatakda para sa akin. At iyong tandaan, ang lahat ng landas ay hahawiin ng Panginoon at makukuha. At huwag kang asa ng asa sa tao. Umasa kay sa Diyos. At sa susunod, ikaw na ang namimigay ng dilata. Amen. Hallelujah. Sa ngayon, abrilata lang ang meron ka, bibigyan ka ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship ng dilata para ikaw ay may bubuksan ng iyong abrilata at sa susunod, ikaw na ang mamimigay ng dilata at abrilata. Amen. At dito makikita mo na paganda ng paganda ang buhay habang dumaraan ka sa iba't ibang pagkabigo. Tingnan mo ang nasa harapan mo, kung hindi sa maraming kabiguan, wala ako sa inyong harapan ngayon. Sasabihin mo, nabibigo rin. Opo, kung hindi ako nabigo, hindi ko nakilala ang may-ari ng PBN World. Nalugi ako, sobrang pagkalugi, at nakilala ko ang isa ring nalugi na may connection doon sa may-ari ng TBN. At ang sabi, mag-broadcast ka na. At bakit ako napalinya? Dahil ako'y nabigo. Kung hindi ako nabigo, ang taong hindi nabibigo, walang pangarap sa buhay. Laging umaasa sa Diyos. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi po. Ang awa ay matagal nang nasa iyo. Huwag mo nang hihingin ang awa dahil ikaw ay binabakura ng awa at kahabagan ng Diyos. Ang paligid natin ay puro kabutihan at ang gagawin mo lamang, kunin yung lahat ng kabutihan yon at makikita mo na ang Diyos ay maluluwalhati sa iyong buhay at tunay na ikay magiging biyaya ng Diyos. At umunlad ang gawain ng Diyos. At pagdating ng kapahayagan, remember this, sa bawat panahon ay may kapahayagan. At yung unang panahon yun, yung bahagi ng early 1980s, ang kumilos ay the love of Christ. At napakaraming na born again sa the love of Christ na revelation. At namatay ang gamit ng Diyos doon sa revelation, the love of Christ. At pumalit ang El Shaddai. At napupuno ang Rojas Boulevard. Pero laging tandaan mo, meron pong season ang revelation. Hindi pwedeng yun ay basta tangkilikin. Kailangan ito'y tanggapin
sa kapaspusan ng patnubay ng banal na Espiritu. At pagkatapos ng El Shaddai at ito ay lumiit, ang sumunod ay, Jesus is Lord. Hello. At ano ang nangyari? Umaatikabong pag-unlad sa kapahayagang Jesus is Lord. At dumating ang huling kapahayagan, biyaya ng Diyos. Hallelujah. At ang biyaya ng Diyos ay hindi magsisimula sa kasaganan. Ang biyaya ng Diyos, ang sabi ni Jesus kay Pablo, kung kailan ka mahina, saka malakas at makapangyarihan sa iyo ang Diyos. Kaya ang biyaya ng Diyos, malakas si Kristo sa ating buhay. Amen. Hallelujah. At dito makikita mo, iangat ng Diyos ang kanyang simbahan. Amen. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag ka nang palipat-lipat pa na parang tipaklong. Huwag kang tipaklong. Dapat ikaw ay, kung dito ka, at kung hindi ka dito, alis. At pumunta ka kung saan mo ibig. Pero dito, ang nakatakda dito, negosyo mo ay lalaki. Hindi narinig. Hallelujah. Kabuhayan mo ay uunlad. Amen. Kaming mag-asawa ay nagmana, pero walang nabenta kundi iyong kapirasong lupa na ginamit sa pag-develop ng Prayer Mountain at yung Prayer Mountain ay donation ng aking nanay. Walang na aksayang lupain. Kaya ang pamilya ni Pastor Kenneth merong mamanahin. Kakaunti naman. Amen. Pero nais kong makita mo, hindi kami nakatingin sa lupain. Nakatingin kami ay sa Diyos dahil mas malapad ang lupain na inihanda ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Tingnan mo li ang iyong katabi at sabihin mo kay Hesus Kristo, labis-labis ang iyong pagpapala at daranas ka ng labis-labis na himala. At ang himala kailan mangyayari kapag dumaraan ka sa pagkalugi at kabiguan. Salamat sa dalawang nalugi. Amen. Hallelujah. And nais kong makita mong mabuti. Si Hesus Kristo ay natanggap sa Luke 9:20. Kapansin-pansin po ito. Sa Luke 9:20, ano po ang sabi doon? At si Lucas ay itinala din yung, he said unto them, but whom say ye that I am? Peter answering said, the Christ of God. The Christ of God. And then sa Matthew 16:16, itinala din ni Mateo. At ano ang sabi roon? At ang sabi po doon, kailangan ito'y wag mong aalisin at wag lilimutin. Matthew 16 verse 16. At ang sabi po doon, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And then sa Mark 8:29, wala ka pong talo pag ikay sumampalataya kay Kristo. At sa Mark 8:29, and he said unto them, but whom say ye that I am? And Peter answered and saith unto him, Thou art the Christ. Sa John 6:69. Ano po ang sabi naman ni John? At ang sabi po doon sa John 6:69, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. So this revelation, and you believe that Christ is the Son of the living God, the gates of hell will not prevail against His church. Walang tagumpay sa iyo ang buong impyerno. Sabihin mo lang, I believe that Christ is the Son of the living God. Sabihin mo, I believe that Christ is the Son of the living God. Pag may problema ka, Christ is the Son of the living God and I believe. Amen? Kung ikaw ay walang pera, Christ is the Son of the living God and I believe. I believe that Christ is the Son of the living God. And the Antichrist are those who don't believe that Christ is God. At huwag kang makikihalubilo sa kanila sapagkat makakasama ka sa kanilang sumpa. Lahat ng hindi sumasampalataya kay Jesus ay nakasumpa. Amen? Kailangan maging matalino ka. Amen? 1 Corinthians 16:22. Those who don't love Jesus is a curse. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon nakasumpa ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. Kung sino mang tao ang hindi umiibig sa Panginoong Hesukristo, siya'y mapasumpa hanggang sa pagbabalik ng Panginoon.
Sabihin mo, I believe in Jesus Christ. Matunog, I believe in Jesus Christ. I love Jesus Christ. Amen. I believe Jesus Christ. I love Jesus Christ. Kaya be strong in the Lord. Amen. Be strong in the Lord. And then sa Acts 3:10. Acts 3:10. Ano po ang sabi doon? And they knew that it was He which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto Him. So pansinin po natin, ang sabi ni Pedro at ni Juan, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. So kapag nasa iyo si Jesu Kristo, mayaman ka. Salamat sa impit na amen sa hulihan. Because Jesus is our treasures. Pag nasa iyo si Jesus, mayaman ka. Amen? Amen, 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 amen. Eh, sino ba si Jesus? Kailangang maunawaan mo po ang kayamanan mo ay si Jesus. Hindi ang iyong hanap buhay. Hindi ang iyong negosyo. Ang kayamanan natin si Jesus, kaya maunlad ang inyong negosyo. Amen? At makikita mo po na si Jesus lamang ang kailangan natin sapagkat si Jesus higit pa sa ginto at pilak. Amen? Bakit kaya ako nakakapagpatuloy hanggang ngayon? Tinitingnan ko ang Diyos at tinitingnan ko ang aking asawa. Hello? Kaya nais kong iyong kilanling mabuti, ikaw ay linikha para ang Diyos ay maghimala sa iyo. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, mahal na mahal ka po ng Diyos. At ilang bagay ang aking iiwan sa inyo. Una, sa Isaiah 9 verse 7. Isaiah 9 verse 7. At ang sabi po doon, ano po ang sabi doon? Sa Isaiah 9:7. At ang sabi po doon sa Isaiah 9:7, Isaiah 9:7. So, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Wow! Kaya pag nasa iyo si Jesu Kristo, ikay nasa kapayapaan 24 oras. Amen? At dito makikita po natin of the increase of His government in peace, there shall be no end. Upon the throne of David, upon His kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform it. What is the zeal of the Lord of hosts? Ano po yung zeal? Yun pong kanyang katapatan. Lahat ng sinabi niya, kanyang tutupdin. Lahat ng pangako niya, kanyang gagawin. Amen. Yun po yung zeal. Ang Diyos po'y tapat sa kanyang sinabi at ito ay kanyang gagawin. At ang Diyos ay sasabihin niya ang mangyayari sa hinaharap at mula sa panimula, alam na niya ang mangyayari. Kaya ang iyong hinaharap, ikaw ay mabubuhay sa walang hanggan sa piling ng Diyos na walang katapusang buhay. Amen. Hindi lang yata kayo masaya. Nawawala ang amen doon sa napakahalagang katotohanan. Amen. So tayo ay nakadestino sa walang hanggang buhay sa piling ng Panginoong Jesucristo. At ngayon pa lamang sa ibabaw ng lupa, nasa piling na niya tayo. Kaya tayo dumaraan ng pag-uusig at tayo ay pinagtatawa ng tinutuya. Bakit? Dahil tayo ay nasa kaibang kaharian at ang kaharian ng sanlibutan at kaharian ni Satanas manunuya. Pero tayong tinutuya, sila'y masusuya dahil iaangat tayo ng Diyos sa kanilang harapan. Amen? So ang manunuya ay masusuya dahil iaangat ka ng Diyos. Nakangingiti ka sa gitna ng iyong krisis. At ano po ang sabi sa verse 1 Corinthians 1:30. Ilipat natin ang mabilis. At dito ay makikita po natin na ang Panginoon, sa verse 6 natin tingnan muna bago yung, pero basahin na rin natin.
of Him, but of Him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us. Sino raw si Jesus sa atin? Our wisdom is Jesus, our righteousness is Jesus, our sanctification is Jesus, our redemption is Jesus. Hindi ako naging banal dahil ako'y lumakad ng paluhod katulad noon. Hindi ako naging matuwid dahil ako ay gumagawa ng matuwid. Ako ay matuwid, kaya nabubuhay akong matuwid. Amen? Ako ay banal, kaya ako ay nabubuhay na kaiba. Dahil ako'y tinubos. Amen? Hindi ko sisikaping ako'y maging banal. Ako'y banal, kaya gumagawa ako ng kabanalan. Ako'y matuwid dahil yun ay mana. It is given. It is a gift. Sanctification, holiness is a gift. And you receive that the moment that you were born again. Kaya ikay banal at ikaw ay hindi ka na pwedeng sirain ng pwersa ng kadiliman kung maniniwala ka, ako'y banal, ako'y matuwid, ako'y banal dahil kay Jesus. Si Jesus na nasa akin ang aking karunungan. Si Jesus na nasa akin ang alin? Ang aking katwirang, kabanalan at katubusan. May makakaagaw kaya sa atin sa kamay ng Diyos? Wala, dahil sigurado tayo sa kamay ng Diyos. Kaya sa huling panahon, biyaya ng Diyos. Sa panimula pa'y biyaya na ng Diyos, kaya nalantad ang love of Christ, kaya nalantad ang El Shaddai, kaya nalantad ang Jesus is Lord. Pero sa biyaya ng Diyos ang maluluwalhati at hindi ang sinuman. Amen. Hallelujah. At ang lahat ng nasa biyaya ng Diyos ay laging ang tiwala lamang ay ang Diyos. Pag ikay nasa biyaya ng Diyos, ang tiwala mo'y sa Diyos, hindi ka nakatingin sa malaking ipagagawa sa iyo ng Diyos dahil ang nabubuhay sa biyaya, they always venture on the impossible. Ang nabubuhay sa biyaya, imposible lagi ang tinatahak sapagkat ang Diyos ay mahilig sa imposible at ang sumasampalataya kay Jesucristo, ang Diyos ay gagawa ng imposible at ang mga posible ay makikita ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat makikita sa iyo na ang Diyos ay nakagawa ng imposible at nakapagtayo ka ng gusali sa One Heart Asia. Amen. Hallelujah. At makikita mo na hindi ikaw ang may kagagawan kundi ang Diyos. Amen. Dahil ikaw ay nabuhay sa grasya, ikay nagtiwala ay sa Diyos. Pag tumingin ka ay sa iyong isipan, sasabihin mo, imposible. Pag kasama mo ay laging imposible, iwan mo siya at sabihin mo, diyan ka na lang at kami na lang ang gagawa. Dahil makakabigat lamang sila. Dahil yung kalooban ng Diyos ay magaang dalhin. Yung kalooban ng Diyos ay madaling gawin. Amen. Pero kailangan kasama mo ay katulad ni Hananiah, Saraya, Mesaya at Daniel. Kailangan yun yung mga kasama mo na mahilig maniwala sa imposible. Pag hindi mahilig maniwala sa imposible, diyan ka lang at papartihan ka na lamang namin sa aming tagumpay. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo, isa lamang ang kailangan ng Diyos para iligtas ang mga Israelita sa Ehipto at ang pangalan niya ay Moses. Pero kailangan muna siyang basagin upang matuto siyang masunurin sa Diyos. At walang humalili kay Moses kundi alipin ni Moses. Dahil ang alipin ay sunod-sunuran sa kanyang Panginoon. Amen. Eh, pagpatuloy natin ang sinimulan ng ating pastor. Magpakatapang ka at tayo mag-Jesus on Wheels sa first week ng December. Amen. Hallelujah. At makikita mo habang ikaw ay generous, habang ikaw ay philanthropic, laging tandaan mo, uunlad ang iyong kabuhayan. Dadaloy ang lahat ng kasaganaang pinansyal at lahat ng bahagi. At ang iyong iluluha na ay katulad ng iyak ni David. Diyos ko! Bakit mo po pinagkakamalahan ako? Ay likha mo lang ako. Pero maraming iyak ng Kristiyano, Panginoon, ano po ang kasalanan ko? Tigil! Matagal ka nang pinatawad sa iyong kasalanan, ang iyong ihibig sa Diyos. Panginoon, ang kabutihan mo ay nasa paligid ko at ang awa mo ang nakabakod sa akin and you are making me great through your gentleness, through your gentle heart. Iniangat ka ng Diyos, hindi dahil ikay matalino. Iniangat ka ng Diyos by the gentleness of the hand of God. And this is 100% word of God. His gentle hand will raise you up and make you great. Kaya't iiyak ka at sasabihin mo, tama na po ang pagpapala, wala na po akong pagsidlan.
Pero ano ngayon ang mga Kristiyano? Panginoon, bakit po laging kapos? Bakit po laging wala? Eh dahil nakatingin kayo sa kakapusan, dahil nakatingin kayo sa kawalan. Pero tingnan mo ang kabutihan ng Diyos at kahit wala pa, ay makikita mo at darating sa iyo at sasabihin, ito ako. Because all the blessings of the Lord shall overtake you because you believe. Ano po ba ang overtaking? Lalampasan ka at makikita mo sa iyong harapan na ibig sabihin napapalibutan ka pala ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah. At kayo ang kayamanan ng Diyos. Kaya kayo'y napapaligiran kami ngayon. Salamat ulit sa ilang amen. Alam mo, ang excitement po ay doon sa matutunog na katotohanan. Jesus the same yesterday, today, and forever. Paano isinilang ang Panginoon sa himala? At makikita po natin, kailan siya nagministeryo? Noong 30 years old. And asan siya from day 1 hanggang age 29 and hanggang December? Tahimik siya. Kaya marami pong litong Kristiyano, wala namang ipinagagawa sa kanya ang Diyos, nagtatrial or error, siguro ito ang gusto ng Diyos, siguro baka ito. Kaya nangyayari, pagod na pagod dahil hindi niya inalam kung ano ang ibig ng Diyos. Kung ang ibig ng Diyos ay tagabigay ka lang, ay tumuong ka lang doon at yayaman ka. Huwag ka na makialam pa doon sa iba kung ikaw ay tinawag sa giving. Pag-aralan mo ang Romans 12, may tinawag sa giving. Huwag ka nang makialam doon sa iba pang gawain. Doon ka na lang sa giving at doon ka pa yayamanin ng Diyos. Amen. Makikialam ka pa at sasabihin mo, pambihira yung mga awit. Huwag mong hatulan ng mga awit dahil si Lucifer lang ang humahatol, dahil si Lucifer lang ang galit sa mga awit. Dahil naagaw yung kanyang pwesto. Kaya kahit ano, ang mahalaga ay hindi yung tinig, ang mahalaga yung pusong umaawit. Amen. Hallelujah. Ephesians 5:18. Amen. Kahit maganda ang tinig ko, kung hindi tama ang aking puso, hindi ito pakikinggan at ito'y gumagaralga lamang na pumpyang. Kaya kailangan nabubuhay ka sa pag-ibig at ang isang nabubuhay sa pag-ibig ay matyaga at matiisin at mahinahon. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, ako ang kinakausap ni Bishop. Sapagkat ako'y mahinahon. Amen. Hallelujah. So ngayon, sa Acts 17, hindi na natin babasahin ito. Isulat nyo na lang. May notebook ba kayo? Ang dami ko pong notebook mula nung ako'y maborn again. At ang daming ballpen na aking naubos. Hallelujah. So, ito po'y tungkol dun sa Bereans believer sa Acts 17, 11 to 12. Ipakikita ko lang po yung kanilang katangian, yung kanilang characteristics. Number 1, they studied the Word in order to believe in Jesus' name. They know the name of Jesus as all power and authority. Then thirdly, they desire to live a powerful life of faith in Jesus' name. Number 4, they believe that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ang simbahan nagsimula sa himala at ito'y magpapatuloy sa himala. At ang panlima, they insist that anyone who believe in Him can perform miracles. Itong daming ito ninyo. Pag kayo ay ginasangkapan ng Diyos sa himala, kulang itong lugar na ito. Salamat sa may hangarin dumami. Insist that anyone who believes in Him can perform miracles, just as the apostles in the early days of the churches, and signs of Jesus' name followed them. Panganim, the ideal and insistence of making the will of God the believer's faith, life, and the spiritual power. So ito ang pinaniwalaan ng mga Bereans, mga taga-Berea po ito, na sila'y sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalawa, nalalaman nila na ang pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang ang may kapangyarihan. At sila ay nabubuhay sa kapangyarihan, buhay,
at pananalig ng Panginoong Hesus Kristo, sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. At sila'y naniniwala at sumasampalataya sa Hesus Kristo, the same yesterday, today, and forever. Na siya ay Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya't kanilang ipinagpasya at pinaniwalaan na ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay makagagawa ng mga himala. Ulitin kong muli, wala uling amen. At kanilang pinanindigan, ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay makagagawa ng mga himala. Katulad ng mga apostoles nung unang mga araw ng mga simbahan. At ang palatandaan ni Jesus sa pangalan niya ay nagkagagawa ng himala. Kaya kailangan ang ideal o ang dapat na maging buhay ng mga mananampalataya ay manindigan sila kalooban ng Diyos at ang pananalig ng mga mananampalataya at buhay natin ay laging nasa espiritual na kapangyarihan. Nais kong inyong makita kung bakit kayo maunlad. Gusto niyong malaman kung bakit kayo maunlad. Ang propeta po ay lumilitaw lang pag may ipasasabi ang Diyos. Sa fivefold ministries, ang pastor lamang ang lagi mong kaagapay. Yan po, si Pastor Kenneth. Tinayuan niya yung calling. Mahirap at mapagod na calling sa fivefold ministry ay ang pagiging pastor. Dahil ang pastor po ay guardian. Ang pastor po ay tatay. Ang pastor po, kahit mamamatay na, ay ang inaasikaso pa rin niya ay ang kanyang kawan. At siya may habilin lagi. Kaya yung habilin niya, in 1 year's time ating tatayuan. Salamat sa dalawang may pananalig. Amen. Hallelujah. At si Sister Cathy ay tuloy-tuloy at siya ay tatatag bilang kasamahan natin sa ating pangangasiwa ng simbahang ito. At 3 bagay ang huwag mong kalilimutan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka narito, may nanalangin sa iyo. Pangalawa, kaya kahit bawal ang pagtitipon, narito ka dahil hindi ka duwag, kundi matapang. At ano yung nagpapatapang? The anointing. At kaya tayo tuloy-tuloy na hindi natatakot sa hangin dahil ang hangin ay purified kapag dumaraan tayo. Hindi ninyo narinig. Ang hangin ay dadalisay kapag tayo dumaraan. Amen. At nakikiusap, huwag kayong dadaan. Kaya ang sabi ng dalawang lalaki sa Gadara, Jesus, huwag mo kaming pahirapan, hindi pa namin oras. Jesus, itaboy mo na lang kami. Takot ang diablo kay Jesus. Kaya kung si Jesus ay nasa iyo, takot ang diablo sa iyo, hindi ikaw ang dapat matakot sa diablo. At tandaan mo ito, may malaking ginagawa ang Diyos nang higit sa ginagawa ng diablo. Ang gawain ng diablo ay limitado, pero ang gawain ng Diyos ay garantisadong napakalaki at wala kang pupuntahan kundi kaunlaran dahil ang pag-aangat ng Diyos ay malapad sa ibabaw. Amen. Kaya nais kong makita mong mabuti, Jesus prayed for you. And the Holy Spirit is praying for us every day. So the prayer is the one that gives us the anointing. And that anointing gave us the faith. And because we have faith, laging tandaan mo, nagsisimula ang faith ay sa kasinlaki ng butil ng mustasa. So faith is a seed. When you use faith, then it will increase. Faith is a muscle at the same time. If you activate your faith, then you will be so strong. Amen. And faith has a conquering force. Kaya yung lahat ng nawala sa iyo, sabihin mo, ibalik mo, Satanas, yung lahat ng ninakaw mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. At titiyakan ko sa iyo,
laging ang buong kapangyarihan ay nasa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At magtatapos tayo sa napakagandang katotohanan. Sa Luke 10:16. Luke 10:19. 10:19. Huwag mo itong kalilimutan. Isulat mo ito sa iyong puso. Ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, basahin natin ng sabay-sabay. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So ano yung kapangyarihang ibinigay sa iyo? You are empowered. Amen? That power is given to us. Amen? Ang kapangyarihang ito ibinigay sa atin at ano ang sabi? To tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Lahat ng kapangyarihan ni Satanas ay walang magagawa laban sa iyo. And then sa Matthew 28:18. Huwag mong kalilimutan ito. At ang sabi po doon, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. That power is given to us to use that power. Amen. To use that power and authority. At walang hindi pwedeng mapagtagumpayan natin. O Diyos, aming Ama, kami ay pinatitibay mo. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa amin o sa kapaligiran. Ang mahalaga ay ikaw na nagpapakilos ng lahat ng iyong balak at ito'y maisa sa katuparan sapagkat kami ay binubuhay mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at dumadaloy sa amin ang grasya, ang biyaya ng Diyos. Kaya nagagawa namin na makapanindigan ng matapang at malakas upang isakatuparan ang mga utos mong imposible sa amin, ngunit posible dahil sa banal na Espiritu kasama namin. Sa iyo ang kalwalhatian at aking ipinapahayag, I now declare and decree that all member of Biyaya Christian Fellowship is mightily blessed and mightily gifted with power of authority in the name of Jesus. In the name of Jesus, in all area of your life, your hand will be blessed. You shall be mightily and wonderfully successful for His honor and glory. Starting at this very moment, in Jesus' name, and everyone shout, hallelujah, amen. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Desire, and I long to worship you. Hallelujah.